Hello po mga kapatid, isang mapagpalang umaga po. Kumusta po kayong lahat? So, ang ating morning devotion po ay pinamagatan pong Change is Possible. At ang verse po natin ay mula sa Philippians chapter 2 verse 13. Ang sabi po, "For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose." Amen. So, basahin po natin dito sa ating Our Daily Bread. One Saturday afternoon, some youth group members from my church gathered to ask one another some hard questions based on Philippians chapter 2 verses 3 to 4. Do nothing out of, ito po yung nakalagay sa Philippians chapter 2 verses 3 to 4. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interest, but each of you to the interest of others. So, some of the difficult queries include: how often do you take an interest in others? Would someone describe you as humble or proud, and why? As I listened, I was encouraged by their honest answers. The teenagers agreed that it's easy to acknowledge our shortcomings, but it's hard to change, or for the matter, desire to change. As one teen lamented, selfishness is in my blood. The desire to let go of focus, the desire to let go of focus on self to serve others is only possible through Jesus' Spirit living in us. That's why Paul reminded the Philippian church to reflect on what God had done and made possible for them. He had graciously adopted them, comforted them with His love, and given His Spirit to help them. Mababasa po natin yan sa Philippians chapter 2 verses 1 to 2. Ang sabi po dito, "Therefore, if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from His love, if any common sharing in the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and of one mind." How could they and we respond to such grace with anything less than humility? Yes, God is the reason for us to change, and only He can change us, because He gives us the desire and power to do what pleases Him, according po sa Philippians chapter 2 verse 13 na nabasa natin kanina. We can focus less on ourselves and humbly serve others. So our responsibility is to respond to God's ability in humility. Amen. Praise the Lord. So dito po sa ating story, may fellowship silang mga teen ng sa church, mga kabataan, mga youth. At yung fellowship nila is magbibigay sila ng mga questions, yung mga hard to answer questions based on Philippians chapter 2 verses 3 to 4. And itong author natin is na-encourage siya kasi very honest yung answer ng mga teenagers. Sabi nga nila, doon sa question na, how often do you take an interest in others? And would someone describe you as humble or proud, and why? So, ang sagot nila, halos lahat sila ay naging honest sa kanilang sagot na ang sabi nila, it's easy to acknowledge our shortcomings. Madali naman at natanggapin sa atin na nagkamali tayo, pero mahirap baguhin. It's hard to change. Or, for the matter, desire to change. So, alam naman natin na mali tayo eh. Natatanggap naman natin na, ay, mali nga yung ginawa ko. Pero, yung magkaroon tayo ng desire na magbago or to actually change, yun yung mahirap. Sabi nga daw ng isang teenager, selfishness is in my blood. So, lahat po tayo makaka-relate doon. Laging inuuna natin self-preservation, laging inuuna natin yung ating comfort, laging natin inuuna yung ating kapakanan as compared to others. Yun yung itinuturo din sa atin ng mundo kasi na unahin mo muna yung sarili mo. Pag may sobra ka, saka ka magbigay sa iba. Alagaan mo muna yung sarili mo bago ka magbigay sa iba. Yun yung lagi nating naririnig. Yun yung parang ini-inject sa atin ng mundo. The desire to let go of our focus on self to serve others is only possible through Jesus' Spirit living in us. So magiging posible lamang yung change na yon by the power of the Spirit and of the Holy Spirit.
And if we look to Jesus as our ultimate example kung paano tayo mamumuhay, ano po. Kasi nakita naman natin ang Panginoong Jesus, kinalimutan niya yung sarili niyang comfort, ang sarap-sarap ng posisyon niya sa langit, magaan ang buhay niya, pero nag-submit siya sa kalooban ng Ama na pumunta dito sa lupa, magkatawang tao, mamuhay mula pagkabata na napaka-helpless hanggang sa lumaki siya. Sa mahirap na pamilya pa siya lumaki. So nagkakarpintero siya. Pinagdaanan niya lahat yun. And then, ang pinaka-ultimate is yung bago nga siya ipako, ano po, grabe yung parusa sa kanya. Grabe yung pagpapahirap sa kanya. Samantalang wala naman siyang ginawang kasalanan, di ba? And ultimately, namatay siya sa cross para sa atin. So, yun yung pinaka-example na natin ng tao na napaka-selfless. Na talagang inuna niya yung kapakanan nating lahat para tayo ay maligtas, ano po, kaysa sa kanyang sarili. Kasi, ah, hindi naman niya kailangan pagdaanan yun eh. Wala naman siyang ginawang kasalanan. Hindi naman siya kailangan maparusahan. Hindi nga dapat pinagdaanan yung mga ganong hirap. Pero, dahil nga sa pag-ibig ng Diyos sa atin, kaya, ganun ang nangyari, ano po. So, sa sobrang pag-ibig ng Diyos sa atin, sinakripisyo niya ang kanyang nag-iisang anak. At ang Panginoong Jesus, dahil sa sobrang pag-ibig niya sa atin, nag-submit siya sa will ng Ama, ano po. At pinagdaanan niya talaga lahat yon for our sake. So, yun po yung dapat natin na example, ano po. Sabi dito, that's why Paul reminded the Philippian church to reflect on what God had done and made possible for them. So, tayo dapat yun eh. Tayo dapat yung makakaranas ng paghihirap. Tayo dapat yung ipapako sa krus. Tayo dapat yung mamamatay para sa ating mga kasalanan. Ano po. Pero inako na po lahat ng ating Panginoong Jesus. Ano po. So, sabi dito, He had graciously adopted dito sa sa verses 1 and 2 ng Philippians chapter 2, He had graciously adopted them, comforted them with His love, and given His Spirit to them. Or sa atin din po, ano po. He had graciously adopted us, comforted us with His love, and given His Spirit to us. Ano po. So how could they and we respond to such grace with anything less than humility? So, paano nga ba tayo ano ba yung magiging response natin sa ganung kabutihan, sa ganung grasya ng Diyos other than humility? Kasi wala talaga tayong maipagyayabang eh. Wala tayong maipagmamalaki na ginawa natin para ma-deserve yung pagmamahal ng Diyos. Kasi puro kapasawayan nga ang ginagawa natin. Sabi nga dito ng isang teenager, selfishness is in our blood. Puro sarili, puro laman natin ang ating sinusunod, puro mga hindi nakalulugod sa Diyos ang ating ginagawa. So, wala sa atin ni isa man ang nakasunod ng 100% sa nais na ipagawa ng Diyos, ano po. So, what did we do to deserve such love? Di ba wala? Kaya, yun pa lang, yung realization pa lang na yun, talagang mapapahumble ka, ano po, yung i-humble ka talaga, matututo kang magpakumbaba. At sabi nga dito, God is the reason for us to change and only He can change us. So, mahirap po talaga na i-desire na magbago at mahirap baguhin ang ating sarili. Pero kung hihingi po tayo ng tulong sa Panginoon, wala pong imposible, ano po. At sabi nga dito, He gives us the desire and power to do what pleases Him. So, we can focus less on ourselves and humbly serve others. Sabi po sa verse 13, di ba yung ating verse ngayon? For it is God who works in you to will, para loobin natin, and to act, para gawin natin, in order to fulfill His good purpose. So, sa ating mga mananampalataya, naranasan na po natin yung pag-ibig ng Diyos. Inaani natin ngayon ang pagpapala na pinaghirapan ng ating Panginoong Hesukristo. Napalapit tayo sa Diyos, na reconcile tayo sa Diyos, hindi dahil sa ating kagagawan, kundi dahil sa Panginoong Hesus sa kanyang sakripisyo. So, our responsibility now, kasi wala naman tayong ambag sa ating kaligtasan eh. Ang Panginoong Hesus lahat ang gumawa. So, our responsibility is to respond to God's ability in humility. So, magpasakop tayo sa Panginoon. Ibigay natin lahat sa Kanya. Hingi natin ang tulong niya para matutunan din natin kung paano itong ginawa ng ating Panginoong Hesus na yung
put others above himself. Ano po, yung ilagay niya tayo, yung i-priority niya tayo kaysa sa ating sarili. Ano po, kasi napakahirap nun. Nature nga ng tao kasi na laging sarili muna bago ang iba. So, by following Jesus' example, ay matututunan din natin na ah, i-consider ang nararamdaman ng ibang tao, i-consider yung kalagayan ng ibang tao, or i-priority ang kapakanan ng ibang tao bago ang ating sarili. Ano po. May mga beses kasi na ah, alam naman natin na kailangan-kailangan ng kapatid. For example, kailangan-kailangan niya ng matutuluyan, for example. Sa atin naman, may space sa bahay natin. At pwede naman talaga natin siyang patuloyin. Pero feeling natin mai-inconvenient tayo. Maiilang tayo na may ibang tao sa bahay. Yung ganun lang naman yung reason natin. So, pwede naman talaga natin siyang tulungan kung gugustuhin natin. Pero mas pinipili natin yung sarili nating convenience. Ano po? So, yun po yung example ng selfishness. Ano po? So, ang ano po naman, ang selflessness, katulad ng ginawa ng Panginoong Jesus is, priority mo yung pangangailangan ng iba kaysa sa comfort mo or sa pangangailangan mo. Ano po, katulad nun, mas kailangan niya talaga ng matutuluyan. At sa'yo, ang issue mo lang naman is yung comfort mo. So, why not help him? Sacrifice at ano natin yung ating sarili ba? Yung matuto tayong mag-adjust para makatulong tayo sa iba. Matuto tayo na mag-deal sa inconvenience. Lalo kung mga minors lang naman, hindi naman life-threatening or talagang yung parang mapapahamak tayo or ang ating pamilya. Ano po, kung mga inconveniences lang naman, why not tulungan po natin ang iba? Ano po, mas maganda nga kung talagang makakaya mo na i-sacrifice yung para sa sarili mo talaga para sa kapakanan ng iba. Ano po. So, katulad po ng ginawa ng ating Panginoong Jesus, ano po. So, siya po yung ating ultimate na example. At katulad nga dito sa ating pinag-aaralan ngayon, change is possible, ano po, sa tulong ng ating Panginoon. So, nawa ay matutunan din po natin na mahalin yung ating kapwa at ipakita sa kanila yung pagmamahal na pinakita sa atin ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ano po, yung pagmamahal na walang halong selfishness, yung pagmamahal na ah, least priority niya yung kanyang sarili. Mas priority niya tayo, yung tayo ay maligtas. Ano po. So nawa sa atin din, matutunan natin yung ganong klase ng sacrifice. Ano po, para maipakita natin sa mundo bilang mga ambassadors ni Kristo, maipakita natin sa kanila yung pagmamahal na nararanasan natin ngayon sa relationship natin sa ating Panginoong Jesus. Ano po? So, amen po. At tayo po ay manalangin. Hallelujah. Salamat, Panginoon, for your reminder. Thank you, Lord, for your words. Tunay nga, Panginoon, maraming beses sa buhay namin na madalas po, Panginoon, hindi lang maraming beses, kundi lagi-lagi, Panginoon, na ang aming sarili, ang aming priority, Panginoon, ang aming comfort, ang aming priority, ang aming need, ang aming priority, and we refuse to help others, we refuse to sacrifice for others, Panginoon, not remembering, Panginoon, the sacrifice that you made for us. Salamat, Panginoon, for your reminder, Panginoon, na humility lamang, Panginoon, ang tangi naming ay yung proper na response namin, Panginoon, sa grace na ibinigay niyo sa amin, O Lord. We will not be here if not because of you, and hindi namin mararanasan yung pinagpalang buhay, Panginoon, kung hindi dahil sa sacrifice ninyo. And so, Lord, help us to overcome our selfishness, Panginoon. Help us to look at our Lord Jesus Christ as our ultimate example, Panginoon. And help us, O Lord, to have the will and to change ourselves, Panginoon. Mawala sa amin itong selfishness namin, ang self-preservation, Panginoon. Bagkus ay matutunan namin na ipakita sa iba yung selfless love na ipinakita at ipinaramdam sa amin ng aming Panginoong Jesus. Maraming salamat, Lord, at maging sa maghapon na ito, Panginoon, sa lahat ng makakasalamuhan namin, nawa ay makita nila sa aming Panginoon ang humility, ang selflessness, hindi ang pagiging proud, Panginoon, at ang arrogance, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. May you bless this day. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin, Lord. At pagpalain niyo po lahat ng aming hawakan, Panginoon. Salamat po muli, Panginoon. We pray all of this in Jesus' name. Amen. Tumutulog yung sipon ko. Maraming salamat po mga kapatid sa panonood at pakikinig. God bless you all.
Ingat po.